Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwan. How many times do I have to tell you na hindi pwedeng ganyang makeup dito sa school? Gagawin mo. Eddie, sweet revenge. We have CCTV here. Gitiyakin kung mananagot ang may kasalanan nito. Nakabahan na nga rin ako, Crisel eh. Sana makapasok man lang ako kahit top 3. Makakuha lang ako ng cash prize, okay na ako dun. Huwag kang mag-alala. Kasamahan naman kita bukas eh. Sa bawat lakad mo, lagi mo akong kasama. Bakit walang tugtog? Wala namang music mo yung binigay niya eh. Kakainis eh. Kung dapat napahiya, mas pinalakpakan pa. Napakasama mo talaga, Madel! Banda ka sa akin, ikaw! Banda talo, Madel! Nakakainis ka! Nakakasipa mo! Tinapakan mo ako! Hindi ko nga ginawa yun, nagkakamali ka. Maling ko, lang siya ka talaga! Because of what happened tonight, the organizing committee of Binibining Taal 2017 has decided to disqualify Ms. Madel Gutierrez and Ms. Crisandra Bautista. Galit ka sa akin? Ginanti lang naman kita. Crisan, Crisel, iginante? Yan na naman ba yung dahilan mo? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo na ayaw ko nga na iginaganti mo ko? Ayaw ko nananakit ka ng tao. Crisan, dinadaya ka ni Madel. Siya ang nagpalit ng CD mo kaya wala kang tugtog kanina dahil sa kanya muntik ka nang matalo. Dahil sa'yo, lalo akong natalo. Wala na yung contest, wala na yung cash prize, wala na yung perang pangkolehiyo ko sana. Ikaw na nga yung tinutulungan ko. Ikaw pa galit? Hindi mo ko tinutulungan, Crisel. Dahil sa'yo, nagmumukha akong masama sa harap ng lahat ng tao. Dahil sa'yo, ang daming nadadamay. Ako pang masama ngayon? O sige, simula ngayon, hindi na kita tutulungan. Bahala ka na sa buhay mo, hindi na kita tutulungan, Crisan! Hoy! Crisan! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Edna! Ano ka ba naman? Bakit ba ang hilig-hilig mo mag-eskandalo? Diyos ko! Yang anak mo, kasalanan niya na disqualify yung anak ko. May kasalanan na naman ang anak ko? Edna, wag mo sisihin ang apo ko. Kung siya nga nadaganan din eh, kaya wala siyang kasalanan. Anong wala? Naapakan niya yung gown ni Madel. Mandaraya siya. Hindi ko tinapakan yung damit ng anak niyo. Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo kay Madel nung maliit pa kayo? Tinulak mo siya. Oo nga, tandang-tanda ko yung mandaraya ka, kaya dapat sa'yo ay! Wag! Nangyari ko, Lola! Napakawalang yan yung talaga mag-ina. Pati nanay ko, dinadamay niyo, hintayin niyo ako, mapapatay ko talaga kayo! Sugurin mo sila! Ano kayo, Edna? Asa na? Nay! Napakawalang yan itong mag-inang to! Ano, Nay? Okay ka lang? Ayos Ha? Kapraso lang to, kapraso lang. Pakawalang niyang salbahing batang to. Pati ko dinadamay. Crisan, nakakapagod ka na. Hindi ko maintindihan kung bakit parang meron ka kakambal na gulo palagi. Pati si nanay, yung kita mo, dinamay mo. Muntik na maaksidente ng dahil sa'yo. Ako nga makakapatay pa ng dahil sa'yo, bata ka. Pero wisyo ka talaga, nakakainis! Lola, sorry ho, pati ho kayo nadamay. Crisanta, wala kang dapat ihingi ng sorry. Wala kang namang kasalanan na po eh. Sana ho, nakinig na lang ho kay nanay. Hindi naman ho talaga ako sumali sa contest na yun. Hindi ho mangyayari lahat ng to. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo sukuan ng pangarap mo. Kahit gaano pa to kahirap, kahit gaano pa kabigat, lumabang ka lang. Kung gusto mong makatapos ka ng kolehiyo, dapat paglaban mo yung pangarap mo. Ma'am, telepono po. Sino to? Yung daw pong principal sa school ni Keska. Sige, salamat. Hello, good morning po. Yes, this is Cheska's mother. Ano pong letter?
Kuya Diego, gusto mo rin ba mag-doktor? Lagi mo na lang kasi dinadaanan na tinitignan niya ang ospital eh. Lagi mo na lang din hinihintay yung kotse na yun. Type mo din yun? Hello, Geraldine? Hello, Raymond? Si Cheska. Nahatid ko na siya sa school. Mukhang may ginawa na namang kalokohan yung anak mo. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sabi sa akin yung principal, baka this time, matanggal na siya sa school. No, I can't do that to Cheska. Good morning po. Good morning po, Doc. And Mrs. Villa, please sit down. Ma'am, pasensya na po, ngayon lang po kami nakapunta. Kung ano man po yung nagawa ng anak namin, willing naman po kaming ayusin yun. Pasensyahan na po yung anak namin. The reason why I called you is because... Well, Ma'am, actually, we are happy that you called for a meeting today kasi gusto talaga namin kayo makausap. And why is that, Dr. Villa? I guess, Ma'am, aware ka naman of our family's businesses. Dami yun, Ma'am. Yung family ng wife ko, yung farm nila, and yung successful ng juice bar ngayon. Hindi nyo natatanong, ang dami na naming branches. And because of that, we want to pay it forward. Kaming mag-asawa, isip na namin na mag-donate ng scholarship program dito sa school nyo. That program will be under my wife's name. Siguro naman, Ma'am, open yung university dito, di ba? Magdo-donate kami. Of course. Ayun! Of course. Very good. And I guess we can use this time to discuss that. Hindi yung tatanong, Ma'am, talagang gusto na makatulong sa mga batang, we can't afford, less fortunate, para naman makapag-aral sila ng maayos. And we believe this university is the best university. That's why we enrolled their daughter here, Cheska. Di ba, Ma'am? Yes po, Doc. Nagkakaintindihan tayo. Opo, Okay, Doc. good. Sige, Ma'am. May form ka ba dyan para we can discuss the program now? Okay, I will ask my assistant. Sige, Ma'am. Get it na. Excuse me, Please. sir. Pakibigyan na si Sir sa program. Krisan, pwede pa ba ako sumama sa'yo sa school? Gusto ko na kasi pumunta dun sa court. Gusto ko na makakita ng mga naglalaro doon. Saka gusto ko na makinig ng mga ibang lessons mo. Krisan, sige na. Sa isang kondisyon. Pwede ba, Crisel? Sana naman wag na maulit yung nangyari sa contest. Huwag ka naman nakit ng tao. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi talaga mapigilan yung sarili ko pag nagagalit ako eh. Pero kung yun yung ikagagalit mo sa akin, sige, gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat para mapigilan yung sarili ko. Talaga? Bati na tayo, Krisan. Sige na. Salamat, Krisan. Akala ko kasi ayaw mo na sa akin eh. Yung mga dahilan na sinabi ko kanina, hindi naman talaga yun yung dahilan, Krisan eh. Siyempre, yung totoo. Gusto kita laging kasama. Gusto ko lagi lang ako nasa tabi mo. Lagi kang nasa tabi ko. Crisel, hindi ko lang naman talaga nagustuhan yung ginawa mo eh. Siyempre, ako rin gusto kitang laging kasama. Ikaw yung kakambal ko. Ikaw yung kakampi ko. Crisel, mahal kita. Mas mahal kita, Krisan. Bakit mo namang ginawa yon? Mami, nakakainis naman talaga yung principal na yun eh. Tsaka wala namang may gusto sa kanya sa school. That's not the point, Cheska. Hindi ka dapat nag-vandalize ng school property. Ano ba talaga
talagang gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Gusto mo talagang matanggal dyan sa school mo, ha? Sana naman, hindi nito mangyayari ulit, okay? Wala ka bang sasabihin sa amin? Sorry, Ma. Sorry, Dad. Sige na, okay na yan. I think Cheska has learned her lesson. Sige na anak, magpahinga ka na. Thanks, Daddy. Tama na. Tigil na yung problema. Okay na. At ikaw naman, ginugulat mo ko. Bakit? Eh bakit di mo naman sinasabi sa akin na nag-o-offer ka pala ng scholarship? Diba, matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mong gawin yon. Kaya ginawa ko na. Hindi ka ba happy? Siyempre super happy ako, no? Alam mo, marami talagang kabataan dyan na gusto mag-aral, gusto makatapos, pero wala talagang means. Eh siyempre, kung makakatulong tayo, why not, diba? Kahit pakunti-kunti, kahit pa isa-isa. That would be very fulfilling. So ngayon alam mo na kung ba't ko ginawa. Para sa'yo yun. Ito na. Uy, sandali. Ba't kami nagmamadali? Ano ba kasi itong papakita mo sa akin? Sigurado ako magugustuhan mo to. Kasi, nanonood ka ba ng Scandal? Ano ka ba naman? Pare ko Hindi. Joke lang to naman. Alam mo, hindi. Basta magugustuhan mo talaga to, promise. Ano to, actually, umupo ka muna. Hindi na to Scandal, okay? Pare ko, baka naman mamaya gastos to. Okay, ito na. Ayan. Charan! Pare ko Hindi mo naiintindihan? Ayan, pare kayo. Ito mo yung pangalan mo. Miss Santa. Kita mo na? Totoo mo yan, pare ko. Ano naman? Yan na. Ano yung pangalan mo yun? May scholarship na ako. Totoo na yan. Pag-aaral ka na. Alice, totoo na. Baka naman mamaya picture to, ha? Hindi. Totoo na yan. Makapag-aaral ka ng college ng libre. Parang may scholarship na ako! Oh, congrats. Congrats, Kusan. Ba't ka ba umiyak? Uy, dapat nga masaya ka eh. Hindi. Akala ko talaga hindi ako makakapag-kolehiyo eh. Sino pa ba, pare ko eh? Huwag ka na umiyak. Talagang, dapat masaya ka. Wow, that's great! No. The pleasure is mine. Alam niyo po, dahil sa inyo, makakatulong kami sa ibang tao, kaya maraming salamat. Sige ho, bye-bye. Oh, good news? Finally! May nag-qualify na para doon sa scholarship program natin. You know, I'm so happy and I'm so excited. Alam mo, sana talaga makatulong tayo doon sa buhay ng taong to. Excited na ako talaga. Gusto ko na siya makilala. Congrats, Crisan! Congratulations sa po. Naku, ang galing-galing mo talaga. Kung nasaan man ang tatay mo ngayon, sigurado ako. Proud na proud siya sa'yo. Salamat ho. So, Sam, tuloy na ka na talaga sa Maynila, ha? Ikaw siguraduhin mo lang, ha? Na hindi mo ako aabalahin sa mga gastusin mo doon. Oo, Nay. Sagot naman ho nila lahat eh. Yung tuition ko po, yung allowance ko po, pati po yung dorm. Bala ko nga rin hong mag-working student eh, para matustusan ko yung iba kong mga gastos. Eh, mabuti naman. Ibig sabihin ho ba, Ngayon. payag na ho kayong magkolehiyo ko sa Maynila? Eh, wala naman ako magagawa, di ba? Ayan na yan eh. Pinilit mo na, di ba? Pero okay na rin. At least di na ako gugulihin itong si Edna, no? Mababawasan ang konsumisyon ko. Sige, lumarga ka. Kain na. Ng ano, o Hayaan ayan, mo o. na, Crisan. Ganyan naman siya palagi. Masanay na lang tayo. Ay, ano po? Luluwas na po ako, ha? Ay, hindi hatid dito sa bus terminal, anak. Hindi po, kahit sa bangka na lang po, Nay. Huwag ka lang mag-alala sa amin, Nay. Oo naman. Sweet, anak. Mamimiss din naman kita eh.
Mag-iingat ako doon palagi. Papakabait ka doon, ha? Nay? Crisanta, nagtrabaho ka hapon kina Mrs. Marsan. O, ang dagdag sa'yo ha, pang emergency yan ha. Lola, sana hindi na ho kayo nagpagod. Sus, ito naman. Maraming salamat. Naku, basta para sa'yo. Kailangan lang mag-iingat ka sa Maynila ha. Wapo, mamimiss kita. Hayaan niyo, Lola. Pag ako po nakahanap ako ng trabaho doon, padadalhan ko kayo ng pera. Gawin mo na lang, Crisan, hindi yung sinasabi mo pa. Aalis na nga lang tayo. Nagsusungit pa rin siya. Una na ho kami. Nay, bye-bye po. Oh, sige na, sige na, sige na. Dali, may kukunin lang ako. Isan, tayo na. Baka maiwan tayo ng bus. Saan? O, dalhin mo to. Baka magutom ka sa biyahe. Salamat. Alis na po ako. Marcos, kita. Magte-text ka sa akin pag may problema ka. Swerte ni Makoy. Bait ng swerte niya. Yung Paris mo sa Nahatid pa siya ng nanay niya. Naku, mami. Tapos lagi pa siyang yakap-yakap. Ingat ka palagi. Kailan kaya magiging ganyan sa atin si nanay? Mahal tayo nun. Iba lang siguro talaga yung paraan niya ng pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa atin. Hindi mo, pinaulan niya pa nga tayo ng pagkain mo. Last na lang, last na lang. Love you, Nay. Pare Koy, saan ba yung dorm mo dito? Hindi ko nga rin kabisado kasi ito pare ko eh. Hindi ko alam eh. Ano kalagay dyan? Ibang-iba talagang Maynila sa probinsya, Crisan. Kuya, pwede mo bang magtanong? Alam niyo ba kung saan po ito? Oo, okay. Alam ba yan? Diretso lang. Tapos kaliwa. Doon sa unang kanto, mga pang-apat na building, sa kanan, yun na yun. Salamat Diretso, po. kaliwa. Ako mo ba pare ko eh? Oo, na. Tara, salamat Thank you, po. kuya. Umakyat ka na, ha? At ipapakita ko sa iyo yung kwarto mo. Oh, ano nga, ano nyo na naman dyan? Maglinis kayo, dumi na naman ang kwarto. Teka, oh, eto ang room mo, ha? Oh, ayan, pasok ka. At ito naman, ang magiging roommate mo, si Norilyn. Norilyn, si Crisan. Ang mga house rules nasa likod ng pintuan. Sundin nyo lang lahat yon at wala tayong magiging problema. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Crisan, welcome to Manila, ha? Salamat Welcome po. to college life. Bahala na kayo rito. Mahilig kang magbasa tungkol sa mga multo? Oo. May third eye kasi ako.
Ibig sabihin, nakakakita ka rin ng mga multo. Pakiramdam ko nga, may kakaibang vibrations ka eh. Parang may kasama ka. Nakikita mo ko? Crisan, nakikita niya ako. Hi, Noraline! Ako si Crisel, kakambal ni Crisan. Naamoy mo ba yun? Parang may nagluluto ng sinigang sa labas. Naamoy mo? Diba? Sandali lang. Akala ko naman nakikita na niya ako. Akala ko rin eh. Crisan, alam mo, yung roommate mo yung totoong krung-krung. Hazel, ito na yun. College na tayo. May sarili na tayong dorm. Salamat talaga dun sa kung sino may nag-sponsor sa akin. Gusto ko siya makita sa personal para makapagpasalamat ako. Natagdagan naman ng population sa school. Ikaw ba, anak? Dito mo pa rin ba gustong mag-college next year? Well, sabi po ni Lolo Manuel, kung gusto ko daw pong mag-pre-med, huwag daw po ako dito. Anak, hindi ganyan, ha? Hindi pwedeng iniisip mo yung lolo mo kung gusto mo talagang mag-medicine, magme-medicine ka dahil yun ang gusto mo. Okay? Okay. Sige. Alright. Uy, pare ko ano yan? May sponsors night daw. Wow, Crisan! Party ba yan? Wow! Scholar ka? Scholar talaga yan. Malupit kaya tong pare ko. Mr. and Mrs. De Villa, good day po. Good morning po. Mabuti nakita ko kayo. May gusto po akong ibigay sa inyo invitation for Scholars Night para ma-meet niyo yung scholars for this year. I hope you can attend. Thank you po. Ano? Sino sponsor mo? Hindi ko pa siya nakikilala eh. Doon pa lang sa sponsors night. Pero, pare kuya, excited ako makilala siya para makapagpasalamat ako sa personal. Kilala mo rin siya, sigurado. Soon. Hindi mo alam na scholar siya. Sige po. Go ahead. Bye-bye. Malilate na ako dun sa Scholars Night. Nakakahiya naman. Huwag ka na kayang pumunta doon. Sumama ka lang sa amin ng anak mo manood ng sine. Oo nga, Ma. Ay, nako. Hindi na nga kayo pupunta. Pati ba naman ako hindi na rin pupunta? Eh, paano ko makikilala yung scholar natin? Come on. Marami pang oras para ma-meet mo sila. Mag-family bonding na lang tayo. Diego, hindi ka ba pupunta sa Scholars Night? Alam niyo naman pong di ako mahilig sa pasosyalan. Wala po akong kakilala dun. Pero pagkakataon mo na itong makilala yung nagbigay sa'yo ng scholarship. Malay mo, hinahanap ka din niya. Wala po akong susuotin. Nakakaya naman po yung mga damit ko dyan. Ay, naku, hindi naman importante yung susuotin mo. Ang mahalaga ay makilala mo yung tumulong sa'yo. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong magkolehiyo. Kaya maswerte ka, Diego. Sige na po, Nanay Hasan. Sige, pupunta na po ako para magpasalamat. Tama yan, ha? Dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Sige po, maliligo na ako. Sila po ang mga bagong scholars natin ngayong taon. Magandang gabi po. Paano ko nga po ba ulit malalaman kung sino po dito yung sponsor ko? Anong pangalan mo, Iha?
Crisanta Bautista po. Si Mrs. De Villa ang sponsor mo, kaya lang wala pa siya eh. Baka di na yun darating. Kasi minsan may mga sponsors talagang hindi nakakarating. Sige po, salamat na lang po. So sorry, I'm late. Grabe ang traffic. Ma'am, you made it. Kagagaling lang dito ng scholar mo. Kanina ka pa hinahanap. Talaga? Yes, Nasaan siya? I want to meet her. Wait lang, ma'am, ha? Sige. Miss Bautista, andito na po yung sponsor niyo. Mrs. De Villa, si Miss Crisanta Bautista po. Hi. So nice to meet you. Di, Ma'am Geraldine, siya ang tutulong. Siya ang magiging donor para sa kapatid mo para maoperahan na. Ang galing, di ba? Hulog ng langit. Salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang kapatid mo, ha? Ma'am Geraldine? Kayo po ang sponsor ko? Hindi po nagbago yung itsura niyo. Kilala mo ko? Ako po si Crisanta Bautista. Ako po yung kambal ni Griselda, yung batang namatay po. Of course, I remember you. Alam mo, natutuwa ako dahil ikaw yung scholar ko. Well, kahit pa paano, makakatulong ako sa'yo, hindi ba? Ikaw? Ikaw ang dahilan kung ba't ako namatay! I'm sorry dun sa nangyari dun sa kapatid mo. Alam mo, kung meron lang talaga sana akong naitulong noon. Hindi mo nga ako tinulungan eh! Pero di ba po sa tulong naman po talaga dapat kayo? Yun nga lang po, umatras po kasi kayo eh. Ako umatras? I never backed out. Papa, kailan kaya pwedeng i-schedule yung procedure ko? Kasi gusto ko na talaga magawa yun eh. Gusto ko na magsimula na yung operasyon ni Crisel. Kailan kaya pwede? Wala na sila sa ospital. Saan na sila napunta? Sabi daw, nilipat daw nila ang anak nila sa ibang ospital dahil may nagbigay ng bagong donor para sa operasyon. Ang sabi sa akin noon, lumipat daw kayo ng ibang ospital dahil meron daw kayong ibang donor. Hindi po. Wala pong ibang donor. Bakit ganun? Bakit ganun ang sinabi sa akin? Ang sabi sa akin, meron daw kayong ibang donor. Hindi ako nag-back out. Baka nagsisinungaling ka lang! Hindi ko lang kung bakit iniisip niyo na nag-back out ako. Bata pa po ako noon pero sigurado po akong malinaw at tama po yung tatandaan ko. Te bale, aalamin ko kung ano talaga ang nangyari noon. Nagpapasalamat ako na binigay ka ng Diyos sa akin dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero ma, please huwag mo nang isipin yung wala akong kwentang tatay. You won't believe kung sino ang scholar ko. Si Crisanta Bautista. At alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Hindi daw natuloy yung operasyon ng kapatid niya dahil nag-back out daw ako. There's nothing wrong about being tanga, ha? Just don't be paharang-harang because some of us have some place to be. You just push me! Hindi. Problema kasi sa'yo, ilang beses na kitang pinagsasabihan na huwag kang mananakit ng ibang tao. So ano gusto mo? Huwag kitang pakailaman? Kasi ang problema sa'yo, masyado kang palaaway. Ang problema sa'yo, masyado kang mabait! Ma'am Geraldine?